What's up guys? This is Koro. Welcome to my channel. Nag-share ako ng opinions ko, experiences at iba pa na related sa crypto, NFT or Web3 projects. I'm a part of Marites Gaming Guild and Zen Talpakan Guild, mga community na tumutulong para ma-educate ang mga tao about crypto and investing. Hindi kami mga financial advisors at nandito lang kami para tumulong sa inyo. Mandatory pa din na you do your own diligence. So without further ado, let's dive right in. Hello guys, what's up? Karo nga pala. So welcome back dito sa ating channel. So for today, ang didiscuss natin is isang play to earn. So ang play to earn na to is pangalan niya is Poofyland. So medyo bibilisan lang natin mag-discuss ng ibang details kasi gusto ko mapakita agad sa inyo kung paano yung gameplay nito. So punta tayo dito sa kanilang white paper, and for their white paper hindi ko didiscuss lahat yan kasi medyo mahaba siya and madami siyang section. Pero for now, ang kailangan lang natin malaman is kung paano laruin si Poofyland. So sobrang simple lang niya. So ito yung mga stats ng Poofy. So may mga stats siya like strength, agility, intelligence, vitality, and luck. So may mga equivalent siya, no? For example, itong vitality, so in-increase niya is yung HP, tapos physical defense, I think, no? Tapos yung strength, ang in-increase naman niya is physical attack. Tapos intelligence, in-increase niya is magical defense and magical attack. So makikita niyo naman siya in-game. So kapag nagdadagdag ka, for example, dinagdagan mo yung strength, lalabas dito sa left side, which is yung statistics, is malalagay dito kung ano yung mga nadadagdagan. So pwede mo na siyang i-revert. So hanggang di mo siya na-finalize, pwede mo siyang i-revert. So next is yung mga Poofy build guide, no? So meron silang guide dito ng build, which is ito yung parang mga recommended nila, pero pwede mo naman itong hindi sundin, depende sa'yo kung paano yung diskarte mo. So meron sila for Terra. So may mga elements kasi dito. For example, ito Terra, which is yung Earth, Pyro, Fire, Aqua, Water, Aero, which is yung air. So apat na elements siya, and then may iba-iba siyang build. For example, kay Terra, pwedeng pure vit, so pure tank siya, no? High vit, moderate int. Ibig sabihin nito, may vitality ka. Majority ng stats mo is vitality, pero meron kang moderate na intelligence for the stats. Ang mangyayari dito is tank ka, bukod sa mataas yung health mo is meron ka ring magical defense. Kasi kapag pure vit ka lang, mataas nga yung HP mo, pwede ka namang matalo ng mga high magic attack na Poofies. So next is Pyro builds, no? Meron siyang pure strength, pure int, tapos pwede namang high strength with moderate vit. So pwede mong basahin yan. So madali naman siya intindihan guys, lalo na pagka nag-MMORPG ka. So may mga iba-ibang builds talaga doon sa mga laro na yon, and parang ganun lang din kay Poofyland. Next guys is itong skill guide. So pwede nyo itong basahin para mas maano yung diskarte nyo, mas makita nyo. And for Pyro, Terra, Aqua, yan may mga equivalent yan. No, mana cost nakalagay dito, cooldown. So pwede mong tignan yung categories niya, basic, kung enhancement ba siya, ultimate. So nakalagay din dito guys kung physical, magical, buff, pang-alay ba siya, ganun. Debuff, I think meron ata mga debuff dito pero siguro sa ultimate siya. So hindi ko sure, no. For example din guys, tignan nyo mabuti. Kunyari, ang build nyo is int. So dapat make sure nyo na yung skills nyo is magical. Kasi kapag build mo ay int, tapos ang skill mo is physical, so medyo hindi siya magtutugma and hindi itugma yung stats, so medyo mababa pa rin yung damage na output nun. So next, kapag binaba nyo dito, makikita nyo dito yung parang mga status. For example, ito stun. So kapag na-stun ka, nakalagay dito a Poofy hit by a stun can be stunned. So hindi siya makakapag-turn ata for one turn. So kung ilan yung nakalagay doon, depende sa skills, no. So sleep, and pwede rin siyang ma-awaken kapag inatake. Burn, so burn meron yung number of turns, depende dun sa skills mo rin. For example, 2 turns, maburn siya ng 7 or 7 yung damage sa kanya. So depende talaga guys. So guys, yung fusion nila is coming soon pa, so hindi pa natin ito madidiscuss. Pero nakalagay dito, no, however, fusion comes with a risk. When Poofies are fused together, only one Poofy remains and the rest are absorbed. So yun nga, yun ang sense ng fusion. Pero I think para to sa mga mabababa yung mga rarity, for example, common, siguro maganda i-fusion yung maraming common para at least kahit paano tumaas yung stats ng Poofy mo. Next guys is yung team, no. So ang minimum ditong Poofies kapag maglalaro ka is 3. So kailangan mo ng 3 Poofies para makabuo ka ng isang team. Pero I suggest na mag-mint kayo ng marami or bumili kayo ng maraming Poofies kung kaya nyo, no. Pero kung swerte naman kayo sa mint, kunyari nag-mint kayo ng 3, tapos 3 epic yung nakuha nyo, goods na yun. Pero depende pa rin pala guys. For example, baka 3 Terra yung makuha nyo, so puro tank yun. So ibahin nyo na lang sa build, o kaya mag-mint ulit kayo. For example, baka makakuha kayo ng Aqua or mga Pyro para pang damage nyo naman. And then guys, may level yung mga Poofies dito. So pwede mo siyang ipa-level gamit yung training ground. So papakita ko sa inyo mamaya kung ano itsura ng training ground and kung paano siya laruin.
So next na papakita ko sa inyo is kung paano mag-start dito kay Poofyland. So syempre ang start natin is kailangan natin mag-register. So guys, if mag-register kayo, malaking help sa akin kung gagamitin yung link ko. So ang gagawin nyo is punta kayo dito sa link ko, which is ilalagay ko sa description. So link 3 to, so makikita nyo lahat ng link ko dyan. So i-scroll nyo lang yan pababa. And then pagka nakita nyo yung play to earn section, makikita nyo unang-una sa list natin si Poofyland. And then i-click nyo lang yan. And then pag-click nyo guys, ma-redirect kayo dito. Tapos pwede nyo kayo mag-register, pwede kayo mag-login gamit yung MetaMask nyo. Mag-input pa rin kayo ng username, email address, tapos syempre yung password. Syempre guys, kailangan nyo tandaan yung mga credentials nyo, kung anong wallet yung kinonect nyo, kung anong username nyo, email address, password. So sobrang common naman yan guys, and dapat hindi kayo magkamali dyan. And then guys, after nyo mag-register and nakalagin na kayo, pwede kayo pumunta dito sa kanilang Poofyland.shop. Tapos click nyo yung shop nila. Wala pa kasi lang marketplace guys. Pag click mo yan, wala pa yan. Nakalagay dyan soon na yan. So balik ka dito sa shop. Tapos makikita mo dito merong section na minerals, energy, eggs, and gold. So yung energy binibili yan guys. So kapag wala kang energy, hindi ka makapag PvP. Pero yung training guys, walang kailangan ng energy doon. Pero may time limit ata siya everyday. I think 4 hours ata siya everyday, no? Not sure. Tapos sa eggs, pwede kang bumili dito ng eggs or mga poofies. Pwede rin naman din sa in-game. So kayo nang bahala kung saan kayo bibili. And then guys, ang pabili dito guys is minerals. Makikita nyo nakalagay 250 minerals, 500 minerals, 750, 1250. So bronze, silver. So anong pinagkaiba nila? Sa bronze guys, mas less chance yung makakuha ka ng rare, epic, ganon. Sa silver, mas mataas yung chance makakuha ka ng mga higher rarity. So yung nest naman, ang pinagkaiba nito guys is tatlo na to agad. For example, bronze nest, ang makukuha mo dyan is 3 bronze egg. Silver nest, 3 silver egg. So na-discuss na natin to energy and egg. So next natin is yung gold. Ito yung reward sa in-game no, kapag nagpi-PVP ka. So pag nag-PVP ka, may makukuha kang certain amount of gold. So yun yung pinapapalit or kina-cash out natin. So pwede mo siyang i-convert directly into GCash, BDO, BPI. And pwede rin naman siyang USDT. So cryptocurrency. So kayo nang bahala kung paano diskarte nyo dyan. So next, itong last natin is yung minerals. So tandaan nyo guys, ito yung pambili ng egg natin. And then, pwede rin siyang pambili ng energy. So, mahalaga si mineral. So, parang ito yung main currency in-game. So, kapag bibili ka niyan, pwede ka mamili dyan. Tapos, click mo lang to guys. So, pag click mo dyan, mamimili ka. Pwedeng crypto wallet yung pambili mo, which is USD or USDT yung pambabayad mo. Tapos, next naman is yung e-wallet or debit card, no? So, pag click mo yan, mamimili ka. For example, ito yung pinili ko sa baba. Tapos, click ko yung proceed. And pag proceed natin guys, makikita nyo, pwede kayong bumili gamit yung Paymaya. So, nakalagay naman dyan, to use GCash payment, i-transfer nyo daw muna yung GCash funds nyo papunta sa Paymaya. O pwede rin naman kayo mag-debit card, no, or e-wallet. Kung meron kayo, like Mastercard, Visa, pwede rin yan. I think ito is GCash card. So, try nyo na lang siya. So, very flexible si Poofyland. Pwede siyang cryptocurrency na USDT and pwede rin namang direct na peso yung pambibili nyo ng mga minerals. So guys, proceed na tayo sa kanilang game, no, or in-game nila. So para mag-download nyo to guys, sa ano nga pala to, Play Store. So search nyo lang Poofyland, so lalabas na yun. Then as you can see, nandito yung mga natin, no, details. Like ito yung username ko, Koro Sensei. Tapos ito yung energy ko, 185. And then minerals, wala akong minerals. Naubos ko na siya, pinabili ko ng poofies. Next is yung gold. So nanalo ako ng I think 3 beses pa lang, no, sa PvP. So bihira ako mag-PvP, nagpapa-level pa lang kasi ako. So ito pang apat na to guys, ito yung MMR. So, ang default MMR mo is, I think, 1,000. So, as you can see, bawas yung akin. Kasi guys, medyo nagkamali ako ng mga unang-unang PvP ko. Walang heal yung Terra ko or yung Earth ko na Poofy or yung tank ko na wala siyang heal. So, kahit matigas siya, wala siyang heal. Ang kalaunan, pagkatapos ng ilang rounds, madali siyang natatalo or namamatay. So, yun yung recommendation ko, no guys, no, meron kayong tank, tapos dapat meron kayong heal. So, discuss natin isa-isa to, tong home, shop, PvP, tsaka training. So, umpisa natin sa home guys. Pag click mo yan guys, makikita mo dyan lahat ng Poofies mo. So makikita nyo nakalagay dito may Poofies, so 10 yan. So level 1 lang iba ko and then ang pinapa-level ko lang ito, itong tatlo. Itong 2 epic and then isang rare. So itong isa ko is tank to, itong Terra, tapos yung aqua ko, pure int yan, itong pyro ko, tsaka yung aqua. So pag click mo yan guys, kaya hindi ko siya pinapa-level pa ulit kasi gusto kong pakita sa inyo yung PvP. As you can see, pag nakita mo yan, pag click ko yan, makikita nyo, dami ko ng XP. And then ang required XP ko lang is 3,000 para mag level 4, pero hindi ko siya pinapa-level kasi yung bracket nila sa PvP is merong level 2 to level 3. So kapag nagpi-PvP ako, gusto ko dun ako sa level 2 to level 3 and then dun ako sa level 3. So mas mataas siya and ayoko naman mag level 4 agad. Tapos magpi-PvP ako sa level 4 to level 5 or level 6.
so medyo lugi ako. So dapat doon ka sa kung saan ka mas mataas na level para mas lamang ka if ever may makalaban kang low level. So guys, nandito rin yung mga stats ng Poofies. As you can see, meron din silang reset button. And I think hindi to forever. Hindi ko lang sure kung every month talaga yung reset nila na magkakaroon. So dapat guys, careful kayo sa paglagay ng stats tsaka skills kasi hindi yan unlimited reset. So pag click mo tong skills, yan, click mo yan. Tapos makikita mo meron basic, enhancement, and ultimate. So ultimate di ko pa nadadagdagan kasi ang required dito is level 6 yung Poofy ko. And then for example guys, ito nakikita nyo yung Terra ko, wala akong basic kasi nilagay ko siya sa enhancement lahat. So meron akong pang kunat which is ito, additional ng physical and magical defense. And then ito yung heal. And then back tayo guys and makikita mo ito ulit yung mga stats, makikita mo HP. Tapos makikita nyo guys pagka nag-add kayo dyan, kunyari meron akong attribute points available. Pag click ko tong strength, for example lang naman, click ko tong strength, makikita mo dyan kung ano yung dadagdagan. So makikita nyo kung for example, sa vitality, ang madadagdagan dyan HP. Sa intelligence, ang madadagdagan dyan is magical attack tsaka magical defense. So yun lang guys, madali lang si Poofy Land. Kala nyo lang mahirap siya pero sobrang dali lang niya. So next nating discuss is itong shop. So pagpunta mo dyan guys, makikita mo dyan na minerals, energy, eggs, and gold. So parang nandun lang din sa website nila, no? So halos same lang din to. Pero yun nga, mamili kayo kung saan kayo bibili ng minerals and ng eggs. So kayo nang bahala kung paano diskarte nyo. Pero halos same lang din siya. So, yun, meron silang sa website, meron din sila in-game. And guys, bago tayo mag-proceed, ipapakita ko para sa inyo yung recorded na video ko last time kung paano mag-summon ng Poofy. So guys, papakita ko lang sa inyo kung paano mag-summon. So, punta ka lang sa shop, tapos makikita mo yung eggs. And then, kapag punta ka doon sa egg section, may mga iba-ibang price yan. Mystery egg na bronze, 250. Yung silver is 500. So, dapat guys, may minerals ka para makabili ka. So, kasi meron akong 2,500 minerals. So, kiklik mo lang yung buy, tapos masasamon mo na siya. So, maglo-load lang siya. So, dapat hintayin mo lang siya mag-load. Tapos, pwede mong i-tap para ma-open mo yung mismong egg. And guys, para magkaroon nga tayo ng team, kailangan natin ng 3 egg or 3 Poofies. Yun yung minimum. So, magsasama na ako madami. Pero as much as possible, damihan nyo pa rin kung kaya nyo. Kasi dapat meron kayong epic as much as possible talaga. Kasi mahirap kapag puro common lang yung team nyo. Mahirap manalo sa PvP. So and guys, ito papakita ko sa inyo na mystery egg na nest yung bibiling ko. So 3 Poofies yung laman ng nest. Ayan, as you can see, 3 siya and then itatap mo lang siya para mag-open din. So medyo swerte tayo kasi may rare tayong nakuha. So yun guys, ganun lang kadali magsama ng mga Poofies, no? Doon lang sa shop, tapos mamimili ka lang doon ng egg and then i-click mo lang siya. And guys, after nyo matutunan kung paano magsama ng Poofy, ready na kayo and nakapag-build na kayo ng team kunyari, pwede na kayo mag-training. So level 1 yung mga Poofy nyo sa umpisa, syempre, click nyo na itong training and then dapat nakapag-setup na kayo ng team nyo. And makikita nyo, automatic naman siya naglalaro. So iwanan nyo lang siya yan. For example, yan. Nakalagay dito, training ground level. Nandito pa lang ako sa training ground level 2 or TG2. Yung tawag dyan, TG2. Experience per minute ko is 6 experience lang. So, claimable ko is 1296. Ibig sabihin, sobrang tagal ko na dito kanina. So, pwede ko siyang claim XP. And I think may cap to, no? So, di mo siya pwedeng iwanan buong araw. So, nangyayari dyan, mag-accumulate ka ng XP. Tapos, may cap lang to. I think 1440. Kasi last time nakita ko, iniwan ako ito ng matagal. Tapos, nakalagay dito is claimable 1440 tapos hindi na siya nadadagdagan kahit naka-online ako. So yun guys, balik-balikan nyo siya para i-claim nyo siya. And bago kayo makapag PvP, I recommend talaga na dapat level 3 muna kayo. So yun, ibababad nyo muna siya dito. Tapos guys, makikita nyo, meron ditong mission. So pwede nyo siyang gawin. For example, yan. Pag-click nyo ng training, automatic na yan mag-add ng XP. Accumulate siya ng XP every minute. Tapos pwede rin kayo mag-mission. So pag nag-mission kayo, for example, click ko tong mission. May lalabas dyan na pwede ko siyang kalabanin manually. And click natin. And as you can see, ito yung mission. So mission ko is nasa TG2 ako or training ground 2. So kapag natapos ko to, for example yan, papakita ko sa inyo kung paano maglaban ng training manually. And may mga skill dyan, so may oras din. And then guys, dapat matapos mo to. Kapag hindi matapos within the time limit, talo ka. And then hindi ka makaproceed sa TG3. So kapag ka nasa TG3 ka na, mas mataas yung claimable experience mo per minute. So papakita ko lang naman sa inyo to guys. So hindi ko siya tatapusin kasi mahina pa yung mga Poofies ko. So ipapalevel ko siya bago ko siya matapos. And then yan guys, kayo kung ano discarded nyo kayo bahala. Iba kasi malakas sila. Ako kasi parang medyo na
Nihinaan ako din sa mga poofies ko, di ko alam bakit pero yun, bago ko natapos yung TG1, muna ako level 3. Tapos TG2, I think matatapos ko to by level 4. Try ko siya pag level 4, no. Pero nga, iniipon ko kasi yung experience ko para diretso level 6 sana ako. Or level 7, di natin alam kung saan ako aabot. So yun guys, to yung training, ulitin ko, click nyo lang yan, tapos iwanan nyo siya naka-AFK. So I-recommend gamit kayong laptop, gamit kayong BlueStacks, pero kung kaya naman ng phone nyo na nakasaksak tapos naka-training lang si Puffiland, okay lang din naman. Tapos kapag kaya nyo tapusin yung mission, gawin nyo siya para mas mataas yung XP nyo per minute. So last section natin, papakita ko sa inyo, lalaruin ko rin is yung PvP. So click lang natin yung PvP. Then after nyan guys, pwede ka mamili ng PvP League, as you can see, Champion for level 9 to 10. Expert level 8 to 9, and then pababa yan. So dito pa lang ako sa umpisa guys, sa novice. And as well, ito yung sinasabi ko, kaya recommended ko is level 3. For example, nag-PvP ka ng level 2, pwede ka makakalaban ng level 3 and then lugi ka na agad doon. Kaya ang recommended ko talaga is level 3. Tapos, ang next naman is level 4. So, kapag level 3 ka, huwag kang lalaban dito sa newbie league kasi pwede ka makakalaban naman ng level 4. So, sana nagigets nyo. So, sobrang simple lang naman ng idea na sinasabi ko sa inyo. And guys, punta tayo sa novice. Tapos, papakita ko sa inyo kung paano. So, may mili ka, merong libre or no MMR. Pero wala ka rin makukuha dyang gold. And then, wala rin siyang cost na energy. And then dito naman may cost siya na energy, which is 3 energy. And then dito ka rin makakuha ng gold pag nananalo ka. So click natin yan. And meron silang nakalagay na notice na to enjoy smooth gameplay, please make sure you have a stable network connection. So after nyan guys, meron din silang chat box. So hindi ko pa natry mag chat box dito. Then ito, meaning ata nito is 10 yung nasa room. Ayan, tapos ito yung energy natin, tapos MMR. Tapos click natin yung find match. And guys, finding match na siya. Minsan medyo matagal siya, depende sa oras, no? Kung anong oras kayo naghahanap ng match. Tapos kung anong bracket. Siguro kapag higher levels na kayo, tapos konti lang yung mga higher levels, so sobrang hirap maghanap ng laban. So sobrang dali lang ni Puffiland laruin, no? Pwede mo siyang pang scholar din, I think, kasi kailangan mo lang naman pang login is yung email. Pero nga guys, dapat maganda yung team composition nyo as much as possible. Meron kayong mga epic, no? Siguro 2 to 3 epic dapat yung meron kayo. Or rare, pwede rin naman na rare team yung meron kayo. Pag kasi puro common yan guys, sobrang hirap manalo. And guys, si Puffiland hindi siya sobrang sa oras, time consuming. Kasi yung energy nito guys, binibili. So everyday, pwedeng hindi ka maglaro ngayong araw, tapos bukas bumawi ka, ubusin mo yung energy mo. Pero dapat guys, galingan nyo kasi pagka natalo kayo ng natalo, tapos wala kayong energy and wala kayong gold, wala kayong pambili ng energy. And guys, no, for example, nakakuha na tayo ng match natin. So medyo matagal siya bago nakapag-find. Then mag-start na siya. As you can see, ito yung kalaban ko. So kalaban ko is 2 rare and 1 epic. So ito yung turn, makikita mo sa taas. And siya yung unang turn. Next is ako yung pangalawa, yung pangatlo, yung pangapat. So ito yung aqua ko. So i-click ko lang to para makapag-skill. And then guys, dito huwag kayong masyadong matagal mag-decide. Kasi kapag hindi agad kayo nakapag-skill, pwedeng ma-skip yung turn nyo. And then kapag na-skip yung turn nyo, ang mangyayari dyan is madadagdagan lang kayo ng mana. Pero yun nga, walang damage yung kalaban nyo. So sayang naman yung turn nyo. So yun guys, sobrang dali lang naman. And then so kung sino dito yung match ID, if ever may nakita kayong mali or bug, pwede nyo i-record to or i-take note yung match ID, tapos i-report nyo na lang dun sa mga team or sa developers. And then guys, makikita nyo dito, nakalagay dito na times 1 damage. So kapag tumatagal yung round, pagka medyo madami ng rounds na nangyari, so magiging times 2 yan, minsan times 10. Na-try ko umabot ng times 10 yan. So para mas bumilis yung match, ginawa nilang ganun. So over time, tumataas yung damage multiplier dito. Kaya guys, dapat hindi kayo basta-basta gamit ng heal. Minsan ini-skip nyo siya. Kasi for example, ginamit mo agad yung heal mo, tapos biglang nag times 5 na yun dito mo. And then sayang naman kasi sobrang laki ng damage yung kalaban mo, and then hindi mo na may heal yun. Minsan nga pala guys, meron ditong dodge. So hindi ko pa naaral kung ano yung nagpapataas ng dodge na chance, no? And maganda yun kapag mataas yung dodge chance ng mismong Puffy mo. So mangyayari doon, dodge yun, hindi mo siya matatamaan. So medyo nakakatuwa talaga siya laruin kasi para sa akin, bukod sa competitive siya, very siya, no, kailangan mo pag-isipan yung mga galaw mo and mag-strategize ka. For example yan, pwedeng sumutok lang ako or mag-skip kasi baka mamaya mag times 2 to, sayang naman yung skill ko. Tapos, ang mangyayari dyan, suntok muna yung gagawin ko, gano'n. So nagigets nyo ba guys? Pwede rin wag kang skill ng skill kasi nga yun, baka mag times 6 na to, times 7, gano'n. So sayang naman kapag nag-cooldown yung skill mo tapos mataas na yung multiplier ng damage.
So guys, kapag mag-heal nga pala, ito yung heal ko. So click mo yung ano mo, poofy mo. Ayan, tsaka mo siya pwedeng gamitin, yung heal. Ayan, medyo mataas yung heal ko kasi epic yung ano ko yung Terra ko. 120 yung HP na dagdag. Ayan, so kasi nag-surrender ni yung enemy ko kasi siguro alam naman niya matatalo siya. So ayan, nakakuha ko ng gold which is 57 tapos MMR plus 15. So back lang natin to. So yun guys, so sobrang dali lang naman itong Poofy Land. PvP training ka lang, no. So paulit-ulit lang and then nandito yung MMR mo, gold, and as you can see. And then guys, kapag magpapa-level kayo, pakita ko lang sa inyo. Try natin magpa-level. So click mo tong home. Tapos yan, ang pinapa-level ko nga guys, itong tatlo lang. So dyan ako nakafocus kasi sila yung mas malalakas sa akin, no. And then sila yung team ko na focus talaga. And then I think meron silang ongoing development sa isa nilang feature which is yung mining feature. Kaya marami akong poofies dito. So hindi ko alam kung magdagdag pa ako, no. Kapag maganda yung mining feature, maganda siguro magdagdag ng poofies. Tapos ayan, pwede mo sigurong lagay sa mining tong iba, yung mga level 1, common yan. Pero hindi pa natin alam kung ano yung mga limitations and yung mga kailangan na requirements doon kay mining. Baka mamaya hindi natin alam, kailangan pala doon is level 2 is minimum. So kailangan pa nating itabi ibang experience natin. So makikita nyo kasi guys, pagka nag-training kayo, may ma-accumulate kayong experience. Tapos pwede mo siyang gamitin sa mga poofies mo. So yung accumulated XP na yan nandito. For example yan, 28,000. Pag clinic ko to, ayan, mababawasan siya ng 3k kasi yun yung kailangan dito kanina. Then pag pumunta ako sa iba, ayan, ito pa rin yung XP niya. So yung XP na yan, parang pool siya. So pang buong ano mo siya, poofy or buong account. So use wisely yung XP na yan. Pwede mo siyang ikalat kung gusto mo magpadami ka ng level 3, ganon. So yun guys, dapat agapan nyo lagi, mag-training kayo lagi, pa-level nyo yung mga poofies nyo, kaya ipunin nyo, accumulate lang kayo ng XP. So ngayon, ili-level 4 ko sila, and if kaya, gawin ko sila ng level 5. So as you can see guys, ni-level 5 ko yung tatlo ko, yung nasa team ko, and then kasya naman yung XP ko, may natira pang 1450. And then yan, papakita ko sa inyo kung paano magpa-level. As you can see yan, meron akong 10 attribute points. Ang build ko kasi dito sa Terra ko, so share ko na rin yung build ko, no. So kung may mali, sabihin nyo na lang sa akin, no. Bigyan nyo ako ng tips. Kasi ang ginagawa kong build dito, vitality. And for example, pag in-increase mo yung vitality, nakalagay dito, meron kang status resistance na plus 0.25. Sa physical defense plus 5, tas HP plus 15. So balik natin yan. Pakita ko sa inyo kung ano yung mga dagdag ng bawat stats. Sa strength, ang dagdag niya is physical attack and physical defense. Sa agility, dodge, and attack speed. So yung attack speed guys, medyo mahalaga yan kasi mas mataas yung attack speed mo, mas mauna ka sa turn. So nare-recalculate yan every round data, no? Tapos yun nga, vitality kanina nakita na natin. Next is intelligence. Tatlo siya, yung mana mo or SP, magical attack, and magical defense. So sa lock naman, ang kailangan niya or ang nadadagdagan sa kanya is yung critical, dodge, tsaka status resistance. So I think maganda siguro kapag pure damage ka, siguro try mo luck tsaka intelligence, no. Kunyari magical ka, no. So mataas yung dodge mo, tas mataas pa yung critical chance mo. So yun nga guys, ang build ko sa Terra ko is vitality tapos intelligence. So ginagawa ko dyan 1, 2, 3 tapos dalawa, tapos 1, 2, 3 tapos dalawa. Yun guys, ganun ginagawa ko, no. Tapos click mo na update. Tapos sa skills, check natin yung skills. So yan, meron akong dalawang skills. Tapos hindi ko pa sure talaga kung ano yung susunod kong dadagdagan dito sa skills. So tignan natin. So sa akin guys, yung dadagdagan ko ito, yung heal. So gagawin ko siyang level 2. So pwede ko siyang i-level 3. Pero ang gagawin ko, dadagdagan ko na lang to. So Emir skin. So dagdagan natin yan. Tapos click mo lang tong circle. So para maano siya. So finalize. Tapos after nya, pwede mo activate tong skill. Ayan, tatlo na yung skill natin. So punta tayo doon sa next natin na Poofy. So which is ito naman yung pyro. So ang build ko naman dito is pure int. So guys, ito sarili build ko lang to so hindi ko to recommendation kasi yung pure int na pyro is medyo malambot, pero yun, malakas yung damage niya. So ginagawa ko naman kasi experimental pa lang naman to. Meron pa naman ako isang reset. So yun nga. So dito naman sa pyro ko guys, ito yung build ko, no. Wala akong enhancement and then nasa basic lang yun lang lahat ng skills ko. So fireball ko level 2. Itong Inferno level 2. To ignite guys, kukuhanin ko sana level 1. Kasi nga int ako, so dapat magical lang yung mga skills ko. So nagkamali kasi ako dati, nadagdagan ko tong slash, which is physical siya. Tapos int yung build ko, so hindi siya tugma. So siguro i-reset ko siya next time. Tapos pipiliin ko tong ignite. So para meron akong
isa pang skill. So papalitan ko tong slash, gagawin ko siyang ignite. Pero yun nga guys, hindi ko muna siya gagawin ngayon kasi okay pa naman to, I think, no. And then kasi sayang yung reset ko if ever wala na ang reset na susunod, no, kasi hindi ko sure kung magbibigay sila ulit ng reset sa susunod. So yun nga, dapat careful kayo sa paglagay ng skills and stats. So proceed tayo dun sa next poofy natin. So next ko is itong Aqua. So ang build ko rin dito is pure intelligence lang din. So yun, malambot lang din to pero malakas yung damage, no. So ito guys, ang build ko sa Aqua ko, yun nga, wala rin ako enhancement, meron na sa basic din ako lahat. So Riptide, Water Jets, tsaka Hydroblade. So bago na yung Hydroblade, bagong lagay ko siya. And guys, suggestion ko na mag-explore kayo ng mga iba't ibang builds. Ako naman, tatry ko siguro sa susunod, maglalagay ako ng enhancement. So nakikita nyo meron dito enhancement, no? Skill that increases magical defense of the ally. So ito guys, hindi ko sure, speculation ko lang kasi hindi ko pa na-try. Pero I think pwede itong gamitin talaga dun sa ibang poofy mo kasi nakalagay ally. So siguro maganda rin i-level 3 mo to or ibang mga buff niya. For example, ito, level 3 mo to. Tapos i-buff mo dun sa Terra mo. So yan, tapos dun sa Pyro mo, i-buff mo rin yung enhancement dun sa Terra mo. So sobrang kunat nung Terra mo. And I think sobrang tatagal yung laban, no, dahil dun. Tapos the rest ng skills mo, lagay mo na lang sa mga pang damage. So yun, explore kayo guys. As much as possible talaga dapat meron kayo isang tank. Yung ultimate wala pa ako niyan talaga kasi level 6 yung kailangan and level 5 pa lang yung mga poofies ko. And guys, after natin mag-level and mag-ayos ng mga poofies, pwede tayo mag-training ulit. Tapos ngayon, itatry ko nang tapusin yung TG2. So kasi para makaproceed na ako sa TG3 and then mas mataas yung makuha kong XP per minute. So yan, clinic ko lang yung mission. Tapos yan, mapupunta ako dyan katulad ng pinakita ko sa inyo kanina. Tapos tatry ko lang to tapusin. So medyo i-skip ko to or i-fast forward ko kasi madali lang naman to. And then para makita nyo lang yung result. Ayan, so see guys, natapos natin, no? Tapos may natira lang akong 13 seconds. So muti ko pang hindi matapos. Ayan nga, pwede ako mag-proceed sa next mission. So hindi ko muna siya ipa-proceed, mag-back to home muna ako. And then guys, papakita ko sa inyo na kapag TG3 na, so mas mataas dapat yung XP na makuha natin per minute. And guys, balik tayo sa training. Ayan, clinic ko yung training. Tapos ayan, makikita nyo, ayan, TG3 na ako. And then XP per minute ko is 9 na. So yan, pwede ko siyang iwanan guys para mag-accumulate siya ng XP. So mas mabilis na siya, no? 9 per minute. So sa TG1, 3 XP per minute ka lang. TG2, 6 XP per minute. TG3, 9 XP per minute. So iba dito guys, sobrang taas na. Umabot na asa sila ng TG11. So yun, no, sobrang mga malalakas yung mga OG dito, yung mga nauna. And then sobrang alam nila kung paano yung build and yung mga tamang mga galaw dito, no? So honestly, malaking potential nito ni Poofyland para sa akin, no? Kasi very competitive siya laruin and very exciting para sa akin na yung PvP niya. Kasi yun nga, pwede kang matalo, pwede kang manalo, tapos minsan nandun pa yung gigil ng mga players, no? So gusto nilang gumante, tapos anong nangyari? Ang MMR nila is larong nababawasan kasi mas lalo silang natatalo. So siguro mas maganda dito kapag nilabas na nila yung mining and then lalo na yung marketplace nila. So mangyari dyan, pwede na siguro magkaroon ng trading or pwede na mag-buy and sell yung mga players ng mga poofies. Tapos syempre mas lalong mas mapapadali yung pagka-build nila ng mga team nila. And guys, bago ko tapusin itong review natin kay Poofyland, gusto kong sabihin sa inyo na meron tayong giveaway. And kung interested kayo kung paano sumali, punta kayo sa TikTok ko para makita nyo, no? Ang giveaway natin dito is 2,000 minerals. Ang mananalo is 4. So tig 500 minerals kayo. So pwede kayo makasama ng tig 2 poofies. And then meron tayong GCash na 1,000 pesos. So dalawa yung mananalo, tig 500 sila. So medyo malaki-laki yung giveaway natin. Kung natatandaan nyo guys, last month nagkaroon tayo ng giveaway nung August. So gagawin natin tong tradition, no? So every month. And sana magtuloy-tuloy tayo. Sana mag-subscribe yung mga dyan, nanonood, mga silent reader, silent natin, no? Listener natin. Yun lang guys, ulitin ko kung interested kayo kung paano sumali sa giveaway, punta kayo sa TikTok ko tapos nandun sa video kung paano sumali. So kasi yung mechanics ko is exclusive para kay TikTok. So gagawin nyo kasi is mag-register kayo tapos magko-comment kayo doon ng username nyo sa TikTok na video ko. So yun lang muna guys for Poofyland. If ever may update dito, tatry ko mag-update sa inyo, no? Kasi gusto kong continuous update dito kay Poofyland. Kasi yun nga, nakikita ko na malaki yung potential nito guys. Lalo na sobrang dali nito mag-cash out tsaka mag-cash in. So yun ang mga gusto ng mga tao, diba? So yung mga easy process. Tapos sasamahan mo pa ng competitive gameplay tsaka fun and interactive yung experience dito. So yun guys, siguro ang next update ko dito is kapag naglabas sila ng mining or mga marketplace, ganyan. And then syempre guys, papakita ko sa inyo kung paano ako nagtitipi dito. Or if ever,
magre-invest ako ganun. So abangan nyo na lang guys. So subscribe kayo dito sa channel natin. If ever may tanong kayo, pwede kayo mag-leave ng comment sa ating comment section, or pwede rin mo kayo mag-message sa akin sa TikTok and sa Facebook. Yun lang guys, good luck, sana maganda yung meet nyo, and sana manalo kayo sa mga PvP battles nyo.